kilalang eksperto sa konstitusyon at dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang kauna-unahang inabolish, binuwag ni Pangulong Marcos nung siya'y umupo. Tinanggal niya yung nag-iimbestiga ng corruption. Bago ngayon, nagkukumahog silang maglagay ng ICI na walang iba kundi si Attorney Emmanuel Luna. Yahoy! Magandang umaga po! Good morning, Attorney. Good morning, Kompanyero Perdi. Opo. At ang iyong kasama dyan. Sino ba yung co-host mo dyan? Ruby. Juby po, Juby de Guzman. Juby, magandang umaga sa inyo. Unang-una po, Attorney Manny, ay isang malalaking pasasalamat po mula sa lahat sa amin dito sa DWIC at sa Aliw Broadcasting sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya. Yon. Well, paborito kong programa yan na kasama Perdi. Palagi ko pinanonood at nakikinig ako sa programa ninyo. Kasi isa sa mga substantive at naman talaga ang inyong programa, although very critical at times, pero kailangan natin critical media especially at this time. So maraming salamat for having me. Opo, kaya kayo po namin inimbitahan, Attorney Manny, ay meron pala kayong petisyon na inihain sa ating kataas-taasang hukuman na naglalayon na ideklara na labag sa konstitusyon ang pagtatag ng Independent Commission on Infrastructure. Tama po ba yung aming nabalitaan? Yeah, confirm yan na kasamang Perdi. In fact, itong petition na ito is for certiorari and with TRO and injunction. No? So, humihingi tayo ng hindi lang pagdeklara dito sa Executive Order number 94 na nag-create sa ICI as unconstitutional. Gusto natin harangin ng Korte Suprema ang patuloy na pag-operate illegally nitong ICI na ito. Opo. Ano pong mga kadahilanan kung bakit po kayo nagsampa ng ganitong petisyon sa Korte Suprema, Attorney Manny? Well, there are at least 3 grounds, no? Opo. Ang number 1 dyan, yung violation ng Equal Protection Clause. Because para sa akin, bilang dating anti-corruption commissioner, ang corruption kasi kasamang Perdi, alam naman natin, talamak yan, lalo na ngayong panahon. Ay, opo, totoo po yan. Walang kaduda-duda po yan. So, the fight of our people against corruption should be sabihin natin sa buong gobyerno. Opo, tama po. Hindi pwedeng malimitahan lamang dito sa infrastructure projects, particularly itong mga flood control projects that turn out to be anomalous at in-implement ng DPWH and finance under the budget of the DPWH. Opo. Otherwise, ang ating kampanya laban sa korupsyon ay one, hindi siya malawak. Second, it will not be effective because hindi lang naman dyan nangyayari yung korupsyon. There are also leakages, financial leakages in billions, if not trillions, sa ibang agency ng gobyerno. Opo, tama naman po yan. Di ba? So, dapat, hindi natin binibigyan ng lesser priority yung fight against corruption sa ibang ahensya ng gobyerno. I'll give you one example. Ang Bureau of Customs. Opo, yan. Notorious na talaga yan. Pasensya na sa mga kaibigan ko sa customs, pero ganyan po talagang perception, right or wrong, ng publiko. Pinakamapera meron pang isa, BIR. In fact, na-suspend yung kanilang letter of authority. Opo. Di ba? Dahil may mga complaints against the abuses being committed against businessmen and businesses. Opo. Tapos, ang Bureau of Immigration, talamak din dyan Ay naman, oo. Di ba? In fact, dyan nahuli yung mga foreigners na before na inareglo nila ang 2 commissioners ng immigration at yung 2 yon ay kinasuhan ng plunder. At nakakulong pa hanggang ngayon, ano? Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. So, what is the difference between corruption happening in the other departments of government under the executive at itong sa DPWH? I don't see any real difference for a special classification ng corruption fight
dito sa mga infra ng DPWH. Ay, makasigit lang po ako, no? Para sa kaalaman ng ating mga laymen o mga hindi naman nag-aral ng batas, paki-explain po in layman's term kung ano po yung ini-invoke ninyong equal protection clause ng Konstitusyon para maunawaan po nila kung bakit nagrereklamo kayo o tayo, I would say, na nagba-violate itong creation ng ICI ng equal protection clause. Yes. Yeah, meron tayo sa Bill of Rights kasamang Ferdy, Opo. Article 3 sa ating Constitution, yung Section 1, na nagsasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Opo. Papaki-explain po sa ating mga mamamayan kung ano po yung equal protection. Ano pa at paano po ito nalabag nitong ICI. Well, kung ang mga sitwasyon or personalidad ay considered to be under similar circumstances or situation, Opo. they should be treated alike both in the privileges conferred and in the liabilities imposed. Ayun, opo. Oo. Now, corruption in this case should be treated as one category without distinction. Kasi pag sineparate mo yung corruption sa DPWH, ano ngayon ang magiging basis mo for coming up with a distinction? It does not make real difference. Walang iniwan ito, Atty. Manny, doon sa dating yung inyong komisyon, Presidential Anti-Corruption Commission. Lahat ng klaseng corruption, walang itinatangi. Opo. Walang itinatangi, walang sineseparate or sinisingle out. Yun. So parang binibigyan natin ng special treatment itong DPWH in terms of the investigations being conducted laban sa mga samantala sa kanilang posisyon at poder. So, pero merong mga agencies na talamak din ang korupsyon. So, you put them in a lesser level of priority. To me, that is unconstitutional and a violation of the Equal Protection Clause. Opo. Okay, so at palagay ko sa maganda ninyong paliwanag, Atty. Manny, naunawaan na kahit ng ordinaryong mamamayan natin kung ano yung Equal Protection Clause. Yung second ground nyo naman, Atty. Manny, sabagat nabanggit nyo po ay may tatlong basehan po tayo. Ano po yung pangalawa, Atty. Manny? Yung pangalawa, well, alam naman natin that there are only two sources of power that can create offices. Opo. Ang isa ay ang Constitution mismo. Opo, of course. At ang second ay ang Kongreso. Iyon. So, itong ICI ay creation siya ng executive, ng presidente. Opo. Then I don't see any grant of legislative power for him or a delegation thereof for him to create independent commission for infrastructure. Kasi yung ginamit nilang basehan, actually, yung GAA, Section 93 of the General Provisions of the GAA. But to me, this is very sweeping and broad. And meron tayong jurisprudence dyan, Pelaez versus Auditor General, that does not favor the creation of offices based upon a power that is nebulous, sweeping, and yung masyadong malawak. And besides, meron tayong problema with respect to the Office of the Ombudsman. Because it is an office, an independent office created by the Constitution. Ilalagay mo yung ICI, kapantay ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit, which are creations of the Constitution, ay malaking problema meron tayo dyan. Yun, oo, tama. Because yung poder nila, kasamang Ferdy, sinasaklaw, kinuha ng ICI. So, you cannot do that because these powers are vested by the Constitution itself upon the Commission on Audit and the Office of the Ombudsman. Ayun, okay. So, malinaw yun. Actually, wala nang explanasyon na kailangan doon Kasi lahat naman tayo ay pamilyar doon sa katungkulan ng Office of the Ombudsman na ngayon ay para sa akin lamang ay naging kengkoy dahil na-appoint si Boying Remulla. Akin lang naman yun. Opinion ko lang naman yun. Lahat naman tayo ay may meron pa kasama Ferdy. Yung pangatlo. Yung pangatlo, yung appropriation. Ayun, ang mabigat pa. Di ba? Nagkakaproblema sila ngayon sa budget. Sabi ni former DPWH Secretary,
and resigned member ng ICI, Babe Singson, hanggang ngayon wala silang budget. Oo, puro abono yata sila, hindi lang pro bono yata, puro abono pa. Puro abono. O inamin yan, puro out of pocket daw sila. Yeah. I think nakakaproblema sila kasi even Malacanang is probably doubtful kung ma-justify nila ang release ng pera na 41 million, I think. Ay, oo. Coming, from the Office of the President para sa ICI. Ay, oo, kasi may problema sila dyan. Yan ay labag para sa akin lamang, ha? Yeah. Sa Article 6, Section 29, ha? Yeah. Subsection 1 Correct. ng ating saligang batas. Yes. Yeah, correct. Kasi wala siyang appropriation Yun ang mabigat. sa ating GAA. So, walang item. So, paano mo ngayon pupunduhan ngayon? Para yung yukuan na samang money, no? Attorney, paano yung inutos ni Pangulong Marcos na taasan ang sweldo ng mga military uniform personnel? Walang appropriation, walang item. Wala pang budget. Paktay Kaya tayo niloloko tayo. Anyway, pag-aaralan po natin yan. Yeah. So, ano Tama na yun. ano na pong status, Attorney Manny, nitong inyong petisyon sa kataas-taasang hukuman? Yeah, we are waiting for the Honorable Supreme Court to act on this and to issue the necessary order. Kasi pangatlong petition na ito na-file natin. Ganun ba? Oo. Yeah, there were 2 previous petitions na-file na una pa. So, tatlong petitions na ang pending ngayon sa Korte Suprema. So, we are praying hard that the Supreme Court, as always naman, at the vanguard of the Constitution, will protect the interest of the people here. Kasi interest ng mamayan na nakataya dito. Opo, tama po yun. Tama po yun. Oo. Yeah. At kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama na naman, na mayroon ng parang kahawig o kawangis na kaso nito. Yung Biraugo versus Truth Commission kung saan ay na-invalidate yung paglikha ni Pangulong Aquino III ng isang Truth Commission daw na mag-iimbestiga sa mga anomalya nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo on the same ground na violation ng Equal Protection Clause. Yeah, in fact, isa sa mga decision na sinite natin sa petition, yung Biraugo case. Isa na yan. Tapos People versus Vera, and then Pelais versus Auditor General. Mga leading cases po yan eh. Yeah. Anyway, Attorney Manny, meron po ba kayong panawagan para sa ating mga mamamayan o sa yung mga mamamayan natin na umaasa? Although konti na lang, mukhang wala na ring nananalig dito sa ICI natin. Sa mga kababayan natin na umaasa na magkakaroon pa ng katotohanan dito sa flood control project. Gayong mukha namang may mga pinoprotektahan itong mga investigador. Well, with all due respect, sa tingin ko, ang hinahabol nila mga small fry lang. Oo. Mga big fish and masterminds, andyan pa rin. They are laughing their way to the bank. Di ba? At saka, ito lang mga taong magkakaroon ng Merry Christmas While ang bayan ay naghihirap. Ay, magtyaga na lang daw sila sa yung mga 500 sa 500, pagtyagaan na lang natin daw. Pambihirang mga tao ito, lalong nabibwisit sa kanila Alam nyo, may joke na nga, Attorney Manny, na narinig ko, ang pinakamalaking achievement daw ni Pangulong Marcos, he's very big on peace and order. Bakit? Hindi, kasi sabi niya, pag may proyekto daw, I want a big piece of this, I want a big piece of that, and that's an order. Kaya big on peace and order daw. Well, ang aking panawagan kasama Ferdy is for the people to continue fighting for good governance. Take to the streets, express yourself, your sentiments, speak freely, at ipahayag natin yung galit natin dito sa unprecedented 1.5 trillion grabe yan, control scam. At meron kaming isang movement bago tayo magtapos at mag-break, Attorney Manny, maaring samahan nyo kami dito. Ito ay very biblical. Ito yung tinatawag naming Salmo 109 movement. Etong Salmo 109 ay tingnan nyo na lang po sa Biblia. Ito isang panalangin. Nasa Bible. Nasa Biblia po ito. Hindi po kami magsasabi nito. Nasa Biblia po ito na panalangin sa mga naghahari, yung mga rulers, yung mga rulers ng mga gobyerno na tiwali at mapang-api.
Ha? Oo. At isa sa mga panalangin dito ay yung nasa talatang 8 na mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Panalangin po nasa Biblia po yan, Nasa hindi Biblia po pa kami yan. nagsasabi yan. So, yun na lang, baka Shortcut, makuha sa shortcut. panalangin. Yeah. Attorney Manny. Anyway, tingnan niyo po kung di tama sinasabi ko, Salmo 109. Anyway, maraming salamat po, Attorney you. Manny Luna, sa inyong very enlightening na panayam. Thank you very much. Well, God bless maraming po. salamat sa kasamang Ferdy and Juby. Opo. More power to your program. Opo, maraming salamat po and God bless.